kaligirang pangkasaysayan sa panahon ng kasarinlan. Matapos ang digmaan at pananakop, muling tumayo ang Pilipinas bilang isang malayang bansa. Kasabay ng pagbabalik ng kalayaan, muling nabuhay ang panitikang Pilipino. Mga akdang nagsasalaysay ng katotohanan, pakikibaka at pagmamahal sa bayan. Ito ang panahon ng kasarinlan. Ang salitang kasarinlan ay halo sa pabuuang ka, sarili at an. Pag pinagsama, kasarilian. Na naging kasarinlan, nagpalit ng pwesto ang L at N gamit ang metathesis upang maging madulas ang pagbigkas. Kasing kahulugan ng kasarinlan ang salitang kalayaan at soberanya. Sa panahon ng kasarinlan ng Pilipinas, kinikilalang malaya na ito bilang bansa noong ika-4 ng Hulyo taong 1946 batay sa deklarasyong iginawad ng Amerika. Subalit noong ika-4 ng Agosto taong 1964 ay nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal ang RA 4166 na naglilipat ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Hunyo 12, 1898. Kinilala ni Macapagal ang petsang idineklara ni Aguinaldo at binaliwala ang panahong sakop tayo ng mga Amerikano mula 1901 hanggang 1935 at ang panahong sakop tayo ng mga Hapon mula 1942 hanggang 1945. Sa makatuwid, ang panahong tinutukoy ng panahon ng kasarinlan ay ang panahong wala na ang pananakop ng mga Amerikano at Hapon mula 1946. Kahit pa sa tunay na buhay ay hawak pa rin ng mga Amerikano ang ating ekonomiya at politika sa panahong iyon. Ang kalayaan na natamo ng ating lahi ay ang pagkakaroon ng sariling gobyerno, mga batas, mga namumunong Pilipino at sariling pamamaraan, bagamat hindi ganap upang paunlarin ang ating bansa. Malaki ang impluwensya sa pamaraan ng pamumuhay, kultura at paniniwala ng mga Pilipino sa bawat panahon at mananakop na dumaan sa ating bansa. Katulad din ng iba pang panahon, nagkaroon ng malaking gampanin ang panitikan sa panahon ng kasarinlan sa buhay ng mga Pilipino. Sakop ng mga panahong ito ang mga taon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang pagtatag ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Nabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipinong manunulat na maipahayag ang kanilang sariling damdamin at saloobin sa pamamagitan ng pasulat at pasalitang mga akda na nagbukas sa isang diwang makabansa. Ang panahon ng kasarinlan ang siyang nagbukas sa mga manunulat na mas maging mapanghangad upang mas mapalawig ang panitikang Pilipino. Namulat din sa diwang mapanghimagsik at kapangahasan sa panitikang Tagalog at Ingles ng mga Pilipino. Nagsulputan din ang mga kabataang nag-aral sa larangan ng pagsulat. Kapansin-pansin din ang mga akdang isinulat ay nalipat sa pagsulat ng mga aklat sa pampaaralan sa Pilipino. Nagsulat ng mga pambalarila at pampanitikan. Narito ang mga karaniwang paksa sa panahon ng kasarinlan. Ang karaniwang paksa ng mga akda ay tungkol sa paggunita sa kalupitan ng mga Hapon, pagpuna sa patuloy na panghihimasok ng mga Amerikano sa gobyerno, at pagbabagong dulot ng kalayaan at iba pang paksa kaugnay ng pagtataguyod ng kalinangang Pilipino. Narito ang ilan sa mga natanyag na manunulat sa panahon ng kasarinlan. Una, si Alejandro G. Abadilla. Sunod, si Amado V. Hernandez. Si Genoveva Edroza Matute. Si Dionisio Salazar. Kinilala rin si Efren R. Abueg, Liwayway Arceo, at si Clodoaldo del Mundo. Sa panahon ng kasarinlan, nananatiling buhay ang mga panitikang bilang libangan ng mga Pilipino, tulad ng mga maikling kwento na may layuning magsalaysay ng iba't ibang pangyayari sa pangunahing tauhan. Ang tula na nagpapahayag ng mga saloobin ng may pagiging makata at matalinghaga. Isa sa mga akdang pampanitikang nakilala sa panahong ito ay ang dulang Sinag sa Karimlan na isinulat ni Dionisio Salazar. Hindi nagtapos sa digmaan ang laban ng mga Pilipino. Nagpatuloy ito sa panulat, sa panitikan, at sa tapang na ilahad ang katotohanan. At ngayon,
kung buhay pa rin ang pang-aabuso at katiwalian, ano ang saysay ng kalayaan?